Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga pinakamainit na balita ngayon kung saan ay ang posibilidad na bumagsak daw ng hanggang 40% ang presyo ng XRP kung hindi nito marirecover ang isang napaka-importanting price level nito. Opo mga ka-crypto, kung hindi maipapakita ni XRP ang lakas nito sa kasalukuyang presyo na $2, posible daw itong bumagsak ng hanggang $1.20. Pero bakit ganito kaimportante ang $2 na price level? Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit bumabagal ang momentum ng XRP kahit may magagandang balita? At sa kabila ng lahat, may pag-asa pa bang tumaas ito ng todo or pwedeng umabot ng $22 o kahit $30? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa unang katanungan kung bakit napaka-importante ang presyong $2 para sa presyo ni XRP. Ayan mga ka-crypto, sa technical analysis ay meron po kasi tayong tinatawag na support level. Ito po yung presyo kung saan maraming buyers ang pumapasok kaya humihinto pansamantala ang pagbaba ng presyo. Ngayon sa XRP ay nasa $2 na support level. Kapag hindi nito kayang i-hold ang price level na ito, ibig sabihin ay mas marami pong gustong magbenta kaysa sa bumili, pwede po itong tuluyang bumaba ng hanggang 40% papunta or pabagsak sa presyong $1.20. Kaya ouch, di po ba? Ayon po sa crypto analyst na si Ginong Ali Martinez ay may nakikita siyang head and shoulders pattern sa chart ni XRP. Sa mga hindi po pamilyar, ang pattern na ito ay kadalasang sinyales na posibleng mag-reverse ang trend mula pataas papuntang pababa. Kaya yan po yung binahagi na chart dito ni Ginoong Ali Martinez. Isa po itong line chart na nagpapakita po sa nabuong pattern na head and shoulders pattern. Ayan. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin naman ng pababa na trend volume? Ayan, bukod po sa pattern ay isa rin sa mga dahilan kung bakit nagiging mahina si XRP ay ang bumabawang daily trading volume ni XRP. Mula po sa $8.5 billion, bumagsak po ito ng halos 51% sa loob lamang ng isang araw. Ngayon ay nasa $4.2 billion na lamang. Ang ibig sabihin nito ay mas kakaunti ang bumibili or nagtitrade ng XRP sa ngayon. At kung konti ang activity sa market, mas mahirap para sa presyo na tumaas. So kahit bumalik ito sa presyong $2 mula $1.90, hindi pa rin ito guarantee na safe na tayo. Nasa alanganing position pa rin sa XRP kung saan ay parang nasa bingit ng bangin. Ngayon ay pwede bang umakyat ang presyo ng XRP? Yan, ito po ang good news. At yan, meron chance pa rin itong si XRP na umakyat. Ayon po sa ibang analyst tulad ni Egrag Crypto, ayan, kung makaka-recover po itong si XRP at muling tumaas mula sa presyong $2, ay posibleng mag-breakout ito. At tawag dito ay isang multi-year breakout. Ibig sabihin ay base po ito sa long-term chart pattern. Yan naman po yung kanyang ibinahaging chart dito, itong si Egrag Crypto. At kung susundan daw natin ang galaw ng XRP noong pang taong 2017 na tumaas po ng 2,600%, possible raw na umabot ito ng $30, lalo na kung ang simula ay mula sa $1.20. Pero syempre, malaking if ito. Kailangan munang magpakita ng lakas sa XRP at mabasag ang resistance levels. Ngayon is ano naman ang epekto ng SEC versus Ripple lawsuit sa presyo ng XRP. Yan, sa gitna ng gulo sa market ay may konting liwanag mula sa ongoing na kaso ng Ripple laban sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Nitong nakarang linggo, parehong partido, yan, ang Ripple Labs at ang SEC ay nag-file po sila ng joint motion para i-pause ang appeal habang hinihintay ang final approval ng court sa settlement nila. Kung magiging pabor ito sa Ripple, pwedeng magka-positibong epekto ito sa market confidence kay XRP. May usap-usapan na rin tungkol po sa possibility ng XRP spot ETF.
Para sa mga hindi po pamilyar, ang ETF ay isang investment product na maaari pong magbukas ng XRP sa mas malawak na investor base, lalo na sa institutional investors. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang global events dito kay XRP at sa buong crypto market? Bukod po sa internal developments ay may mga global factors din na nakakaapekto sa presyo ni XRP at buong crypto market. Isa na po rito ang tinatawag na macro uncertainty. Kasama na po ang takot sa inflation, interest rates at mga geopolitical events gaya po ng tariff war escalation ni US President Trump. Lahat ng ito ay nagdadagdag po ng pressure sa mga risk-on assets tulad ng crypto. Kaya kahit may positive developments dito sa kaso ni Ripple, minsan ay hindi sapat para iangat agad ang presyo. Ngayon ay meron bang signs ng growing confidence dito kay XRP? At yan, ang sagot po sa katanungan dyan ay yes po, meron. Sapagkat ayon po sa report ni Ginoong Ali Martinez ay meron na pong 6.26 million XRP wallets na may at least isang XRP na token. Ibig sabihin nito ay lumalawak na po ang adoption at marami pa rin ang may tiwala kay XRP bilang isang digital asset. Kung may volatility, itong milestone na ito ay indicator na buhay pa rin ang community ng XRP holders. Ayan. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors nitong si XRP. Ayan, ito po ang realidad. Kung isa ka pong Pinoy na nag-i-invest dito kay XRP, ang galaw po ng presyo ngayon ay napaka-importante. Hindi natin bantayan ang technical, kung hindi po natin bantayan ang technical levels tulad po ng $2 na support, pwede po tayong malugi lalo na kung bumagsak ito ng hanggang $1.20. Pero kung long-term holder naman tayo at meron po tayong tiwala sa project ni Ripple, baka magandang pagkakataon ito para makabili sa mas murang presyo kung sa tingin po natin ay aakyat ito sa hinaharap. Kailangan lang natin na tandaan na volatile po ang crypto, kaya wag po tayong mag-all-in. Lagi po tayong gumamit ng proper risk management. At yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang sitwasyon ngayon ni XRP ay parang isang test. Hindi lang para sa asset mismo, kundi para na rin sa community at mga investors nito. Nasa crossroads ito. Pwede po itong bumagsak, pero pwede ring mag-explode pataas kung mag-breakout nga. Ang importante ay huwag po tayong padalos-dalos. Aralin po natin ang market, tignan po natin ang fundamentals at maging alerto po tayo sa galaw, lalo na't may mga panibagong developments sa Ripple case na maaari pong magbago sa takbo ng presyo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.